Game console dito sa Airbnb na to. So, makikita ko yung mga baby boy. Palalim na sa kabilang side. Here's a full view. So, okay, pupunta. Okay, so aalis ulit kami. And today ay magbabakasyon kami sa Azure. But first, ay eto, sinama namin si Chuck kasi ibababa namin siya sa pet hotel. Si George kinukuha na lang yung mga gamit ni Chuck sa bahay and then we're off to go. Oh, super behave naman our baby boy. Wow, waiting for daddy. Oh, Chucky! Chucky! Chuck! Are you excited for a play date? Chuck? Guys, wala na. Talaga si Chuck ay nakatingin na lang sa kanyang tatay. So, ako ang driver ngayon. And then, right after namin mababa si Chuck sa pet hotel. And then, saka si James na yung magdadrive. Pag nasa likod talaga ng sasakyan si Chuck, lagi siyang ganyan. Buwawa siya. Tapos parang hindi siya mapakali. Ayan na, sasakay na! Sasakay na! Okay, so we already dropped Chuck dun sa pet hotel. So, dito lang yun sa may malapit na subdivision sa amin. Na-try na rin naman namin yung services nila. And mukha naman nag-enjoy si Chuck. So, babalikan na lang natin siya after 3 days. So, today is Friday. Then, on Sunday, doon namin siya ulit babalikan. So, for now, we're going na to Azure. Nakapagpamalengke na si Jervs kaninang umaga. And na-ready ko na rin yung mga damit. So, everything is set. Magluluto na lang tayo doon. So, yun. Magpapakita ko sa inyo nung tour kung saan kami mag-i-stay. And hindi naman ito yung first time na nakapag-Azure na kami. Yung Azure is isa sa pinakaunang pinag-staycation na namin ni Jervs before. Parang mga first year natin lang, no? And then, na-try na rin namin yung sa North. And then, right now, babalik tayo doon sa may South lang tayo banda. Yung sa may Parañaque. So, yan. So, pagdating namin doon, bibidyohan na lang namin. Or, sa next clip is, nandun na kami. Bale guys, tabi lang siya halos nung SM City Bicutan. And then dito na yung Azure pababa. Higit niya guys, merong mga convenience store and even mga andoks. SM. We are here na guys, Azure na. So grabe, ang ganda, ang init. Super happy ko kapag nagbabakasyon kami tapos ang init, titirik ang araw kasi gusto ko mag-swimming talaga. Pero parang itong isa ayaw mag-swimming. Ayaw talaga niya ng maaraw kahit summer. Parang trip niya yung makulimlim. Ba't ako nalulungkot ako kapag hindi maaraw. Pero ngayon daw, ang sabi ng contact namin dito, sobrang haba daw ng pila sa swimming pool. But I still wanted to go. So, kailangan lang pala is mag-QR code. So, nakapasok na kami and ang daming tao, daming sasakyan. Dito daw yung building namin. Kaso yung parking. Sa Bahamas daw yung building. Din pala ditong pamassage. Uy, parang ang sarap magpamassage later, love. Din palang video dito kung saan kayo pwede mag-withdraw. Make sure to present your QR code and valid ID para sa parking space. So, we're here na guys, and ang daming parking here. So, yung kaninang pinuntahan namin is sa Bahamas, but ito yung mga parking all around Azure. So, most likely dito kayo magpa-park, and meron namang mga parang cashier around the area. So, guys, ito yung parking fee. So, first 3 hours, 65. Succeeding is 15 pesos for the cars. And then, ano yun naman sa baba, yung motor. So, pag na-lost nyo yung ticket, 300 pesos. Nakaikot na kami. Ang dami mga pagkain dito. Mamaya, pag umikot kami ni George, papakita namin sa inyo kung saan kayo pwede magsikain. Kung tinatamad kayo. Pwede rin naman kasi kayo magpag-grab dito. Mas better if you want. So guys, sobrang gulo na ng buko kasi mahangin. At the same time, mainit. But we already got our visitor's pass. Just make sure na may dala kayong valid ID dalawa. Kung sinong lahat na mag-i-stay. And just make sure na compatible yung name na binigay nyo dun sa pag-i-stayan nyo. At the same time, with the name na nakalagay sa ID nyo para hindi kayo magkaroon ng problema. And then, first thing na kailangan nyong gawin is magpapa-verify kayo. Kailangan nyo lang pala mapakita yung valid ID nyo dun sa verifier. Second thing is, once na ma-verified kayo, punta kayo sa concierge. And then sa concierge, sila yung magbibigay sa inyo nitong visitor's pass. So, tig-isa kayo. Make sure hindi nyo ito mawawala kasi pag nawala to, 500 pesos ang kapalit mas nito. mabilis na ngayon kasi Yeah, mas mabilis na ngayon. QR code
na. Hindi na tulad Yes. dati. Ako, dun pala sa verifier, papakita nyo yung QR code na ibinigay sa inyo nung host nyo. So, mabilis lang naman transaction. Mas mabilis ngayon, di ba? Mas mabilis. Dati kasi walang QR code. So, papakita mo lang QR code, your ID, verified ka, and then go to concierge, and then pakita mo yung ID mo, and then dapat mo tong dalhin everywhere you go. Kasi kapag wala to, hindi ka makakapunta or makakaikot dito sa Azure. So, yun. Ganun lang siya kadali. So, right now, magpa-park na kami, and then right after parking, saka kami magbababa ng gamit. Yun. Okay, so we're here na pala sa aming nirentahan na Airbnb. This is their unit. Ang ganda ng unit and sobrang daming pwedeng magstay dito. Kasi, Azure. oo, ito sa Azure pala to dito sa may Parañaque. And ito, pull-out bed. Pwede to dalawa. And then may another bed dito sa may likuran na cushion for one. So, pwede na 1, 2, 3, 4, 5. So, pwedeng 5 dito. Ito, may lalagyan na shoes. Yan. Ditong ating CR. So, pagpasok mo, CR na agad. Ganda na CR nila. And the best part is, merong hot and cold shower. Hindi ako makakaligo na walang hot. Pampabango. Ganito rin yung pampabango natin sa bahay, love, no? Tapos, may shampoo and then may body wash. Meron siyang bidet. So, para sa mga tatanong, may bidet siya. So, pagpasok niya, diba, ito na. CR. Ito na yung shoe rack. Ito yung shoe rack. Mga sapatos namin. And then, meron silang induction cooker here. So, may ilaw, may exhaust. Exhaust na rin. And guys, alam nyo, ito yung pinakagusto namin ni Jules kung bakit kami nagbubook sa Airbnb. Dahil merong mga plates. Utensils na. Utensils na. Meron nga rin pala silang mga utensils. And then, may mga lutuan. So, pwede kami magluto dito. May mga panandok na rin. And then, pwede na rin kayong magluto ng rice cooker. Meron silang pitchel just in Magluto case na na rice gusto nyo. cooker. Pwede na kayo magluto dito. May rice na. Merong may rice. Kung gusto niyo mag-rice, Ah. syempre rice is life. Meron ding, heater. So, kapag lumabas kayo, tapos meron kayong mga natira na food, pwede Microwave. kayong mag-microwave. Meron din freezer dito. Syempre, pag gusto niyo Ref. magluto yung mga lulutuin nyo, meron dito ref. Pa-provide sila ng dalawang bottled water, but sterilized water naman meron sila. So, most likely, pwede nang inumin yan. But, meron silang fresh bamboo ulit. Guys, alam nyo, Nix and Jerbs recommends ito from Mandawi Foam. Simulat sa pool na nag-live-in kami ni Jerbs, ito na yung ginagamit namin Fresh sa bamboo. CR. Grabe, super bango na to. Fresh bamboo. Parang pang siyang, tapos mura lang siya. Tapos ang tagal niyang maubos. Mga 1 month din. Mga 2 months na, love. And by the way, meron silang Wi-Fi. May Wi-Fi. Meron ng Wi-Fi password. Pagdating niyo naman here, ang ganda ng view. So, ito ang bed natin. So, looks familiar kasi parang lahat galing kay Mandawi Foam. 4 na unan, yes. 4 na unan na ganito. Extra pillow pa dun. May extra pillow pa pala doon. Tapos, nagbibigay din sila ng towel for 2. And then, may amenity kit na 2. Tissue. Tissue, of course. Ito pinaka-kailangan ko. Toothpaste. Paste everything. Tapos, may brown sugar, Coffee. creamer, coffee, mga freebies. Smart TV, the best thing ever kapag Airbnb. Kasi pag sa mga hotels, usually wala talagang ganito. Netflix. And then, isa sa pinaka-favorite namin dito is may mga Games. games. Board games. And, Filipino ka talaga pag gusto mo ng karaoke. Videoke. Yes. Mamaya mag-videoke kami ni Jerz. Tapos, ito yung nilook forward namin ni Jerz kapag nag-Airbnb kami or kapag nasa condo kami. The view. Balcony. Yeah, balcony. May balcony. Usually, ang requirements si Jerz kapag Airbnb is tapat ng TV. TV, Yung ang kama. And then, meron siyang Balcony. coffee space for the balcony. Look, oh. And diba, ang ganda. Magka-coffee ka lang. Bukas ang sarap mag-coffee dito sa morning. Here's the whole place. Ang ganda dito lang. Mamaya mag-swimming kami. Tatry namin kung makakapag-swimming kami. But, yeah. So, siguro, magpapahinga lang kami ni Jerbs and magluluto ako ng merienda. Ang cute to. Merong game console dito sa Airbnb na to. Ang cute! Ito namang isa, tuwan-tuwa. Love. So, we're gonna
run na for today dahil kailangan ko i-hit ang aking daily 5 kilometer or at least 10,000 steps or at least 5,000 steps. Ang dami. Basta, pang day 37 ko na for today. Si Jerks nag-ready na. And ako, naka-sports bra ako sa loob. And then, naka-leggings. Ano to? Yoga pants. And right after, ay pupunta na kami sa SM. Malapit lang naman yung SM Bikutan dito. Walking distance lang. Para may exercise din tayo. Yan. Hindi ko na dadalhin tong cellphone na lang. So, medyo low quality ang mga next videos. Let's go! So, kaya pa ako nagtatakbo. Nakaka 2.38 kilometers na ako. Magkikita na lang kami ni Jerz doon sa entrance para pumunta sa SM Bikutan. Hindi na ako nakakapag-film habang tumatakbo. Nakapagod dito. Grabe, dedication So, dahil close ang SM pala, dahil nga Good Friday, let's go to Alphamart. And we're here! So, happy 5 kilometers. So, 1 hour and 24 minutes ang ating tinakbo for today's video. Luluto na ako. Nakabili na kami ng itlog, ng oil. So, let's cook na for dinner. Yes, fulfilled today. 5 kilometers. I can't get enough. No, I can't get enough. I'm falling in love. You're all I'm thinking of. Finally, this is our dinner. Pasta, seafood, and then steak. Yes, sarap. Approve ba kayo, mister? We're gonna eat. Baby, I feel the rush. Everything that you touch turns. Morning. So, this is our second day. Si Jerks nandyan. Siya ay ang nakatoka sa aming brunch. And ako ay gagawa ng coffee namin. Tingnan mo, ang ganda ng view namin. Ang ganda lang gumising kapag ganito. Oh, ang ganda kapag may ganyan ka, no? So, this is the bed. And then, this is the view. Tapos, ang ganda kasi yung ilaw pumapasok dito. So, no need for light na. Nanonood ako ng White Chicks, my favorite movie. Let's make coffee for Jervs. Guys, nakapagluto na si Jervs na aming lunch. So, ang niluto niya nga pala ay steak rice. Ito, steak rice. Shirataki steak rice. Yeah, shirataki nga pala yung rice nito kasi nagdo-diet kami. And then this one, buttered shrimp and squid. All thanks to my asawa. So, get you a guy, guys, na nagluluto ng ganyang kasarap. So, let's eat! So, we are getting ready now. So, kung nakakain na kami, nakapaghugas na kami ng plato, and nakapag-sunblock na kami. Si Jerz ay nandito nagpa-plancha kasi wala siyang sando. Pupunta na kami sa pool. Papakita ko sa inyo yung mga beach pool. Yung very, very unang punta namin dito, pwede ka makapag-swimming sa lap pool, dun sa wave pool. So, dalawa. And then, yung next punta namin last year, ang pwede mo na lang swimmingan dito ay yung wave pool na lang, love, no? And then ngayon, let's see kung pwede nang lahat pag-swimmingan except sa lap pool. Alam ko yung lap pool nila dito is exclusive na lang for homeowners. So, let's go. Papakita ko sa inyo yung mga pools. Laking hindi nagdala ng sando, kaya t-shirt ang gagamitin. Ready ka na ba, love? Yes, sir! Okay, so nasa labas na kami. Hanapin na lang namin kung saan magbabayad ng pool. Near kung saan kami nag-i-stay is merong malapit na pool, which is this one. Not sure kung pwede kami dito. So, itong pool pala is for residents only. Tapos meron tayong pool rules. So, may do's and don'ts lang. So, make sure to follow. Kasi pag hindi, may penalty. Volleyball area. Pwede ka mag-volleyball dyan. Here is the beachfront. Last time na pumunta kami, or pinakaunang pumunta kami dito ni Jervs, wala pa tong itong area na to. Hindi kami masyado sure kung meron na ba tong area na to before. Pero nung last time kasi napunta kami, parang hindi siya open, no, love? Or under construction pa siya nung time din. Pero dito tayo. So, sa gilid lang nung wave pool halos, yung payment for the pool. Ito lang yung mga special reminders nila dito. So, dapat cash lang. Wala tayong credit card or GCash. So, pause nyo na lang for reminder.
250 each, cash basis lang. Make sure to bring your visitor's pass. And then, yung wave pool lang yung pwede natin gamitin. Hanggang 7 p.m. Guys, medyo mahigpit sila dito. Dapat talaga naka-swimming attire ka. Kung hindi ka papapasukin. Grabe, ang daming tao. Here's a full view. So, huwag kayo pupunta dito kung Saturday or Sunday. Or kapag holidays kasi sobrang daming tao like this. Maximum capacity nga pala nito is 800 lang. So, 800 kakasya pala dito. Hindi ko na-expect. Super limited the space. Meron palang area kung saan kayo pwede maglagay ng gamit. Meron ding safe. May upuan. Free lang siguro to. Paunahan na lang. Meron ding bilihan ng mga snacks. Pwede kayo umorder dito. Ito yung wave pool. And then ito yung sands, yung bar nila. And then ito yung pang mga bata. And ito mas less crowded. I think pwede tayo pumasok dyan. Let's go try. Ito yung sand niya. Ganito yung sand niya. Tapos pwede tayo pumasok dito sa may mga bata. Wala nga lang wave pool. Masyado maraming tao sa wave pool. So, carry na dito. Dito, ito yung magagamit mo pang kids. And then, yung wave pool dun sa likod. Ganda ng sand, oh. Hindi siya masakit sa paa. Lulusong na kami ni Jer. So, guys, 2 feet lang to. Hindi masyadong malalim. Doon talaga yung medyo palalim na sa kabilang side. This is enjoying! Ganda dito, no? Compare doon. Guys, maganda pumunta dito kung wala masyadong tao. That's the wave pool. So, ito nga pala yung basketball court nila. We are done swimming. Hindi na ako masyado nakapag-video dahil nag-enjoy kami. Ikot namin kayo dito around the area. Pakita namin yung mga pwedeng bilhan. Meron pala dito, guys, Lawson. And then mga restaurants on the side. Meron din cafe. Meron din mga restaurant Chinese. Local convenience store here. And then meron parang Indian cuisines. Mediterranean. And then mga self-laundry. Meron din inasal and cafe. And dun din sa dulo is the laundry shop. This restaurant, laging maraming tao to paggabi. Yung convenience store and of course, may 7-Eleven. Hindi mawawala ang 7-Eleven dito. Pala yung pinaka-beach club nila. Meron ditong kainan, meron din lobby, ice cream, candy bar, locker rooms, children play, movie room meron din, function hall, tsaka alfresco dining. Tabi lang siya ng wave pool. Guys, apparently, hindi pwedeng mag-access ng game room and other activities dito sa Azure kung hindi ka homeowner or kung wala kang unit dito. So, exclusive lang sa kanila yan. So, kung mag-visit kayo dito tapos wala naman kayo unit, ang katangi-tangi magagawa nyo lang is mag-swimming dito sa wave pool nila and dun sa children's pool. Other than that, wala na. Yun yung area ng lap pool nila. Dati pwede mag-access kahit visitor lang. Pero ngayon, exclusive na lang sa may mga may-ari. Ito rin, no guys. Gusto namin mag-access ni Jules dyan. Kaso, syempre, wala naman kaming unit dito. So, it's a no-no. Pala yung building na pinag-i-stayan namin. Sa baba niya is merong mango gossip, parang mga mango shake. And then, meron ding Thai massage. And then sa baba rin niya, nandun din yung isang convenience store na ma-access mo from labas ng Azure. Overall guys, marami namang magagawa dito. Pero it's up to you. Kung gusto mo na talaga mag-swimming at mag-chill, pwede ka dito. Meron din ata silang day tour kasi may nakikita kaming ang laki-laki ng bag. Tapos dito sila naliligo. I think yung area na to na pwedeng may maglaro ng sand lang. Baka pati buhangin dito ipagkait pa daw. So, nakaligo na kami ni Jerbs and maglalakad na lang kami. Supposedly, magpo-food trip kami sa labas. Yung mga trending na food lang. Pero since it's Saturday na Holy Week, maraming mga sarado right now. So, ang end up namin, nakita ko sa Food Panda na open na ang SM. So, since walking distance lang to sa SM, Bikutan, maglalakad na lang kami. Hindi na kami magdadala ng cam, but I will bring my phone. So, yung mga next video, medyo low quality na. So, ngumiti ka! Finally, bukas na ang SM Bikutan. Gravy kami ni Jerv sa mga inasal, pero tingnan niyo yung pila. Wow. Dito yung mga inasal hanggang here. Aloka. Here at mga inasal. Haba ng pila. Naka-order na kami, and haba ng pila, so iikot muna kami. Habang naglalakad kami, nakita namin yung taters, and I bought my favorite, the nacho cheese. Super favorite ko to. As in, diba love? Parang mga one or 2 weeks ko ito inuubos, paunti-unti. After 1 hour of waiting, more than 1 hour na, no?
Nakaupo rin kami, finally. So, we're just waiting for our food. May favorite sinigang soup. Sobrang sarap talaga. Ewan ko, adik na adik ako dito dyan. Finally, it's here! Here's our usual order, petro, palabok, and then pecho. Love! Let's have dinner. We are done. So, guys, pagkakain kayo, don't forget to go pala. Okay, so pa-check out na kami. Nababa na ni Jerbs yung mga dapat ibaba. Yung mga dapat ibaba. So, nakatatlong baba, nakadalawang baba na siya. Ang matitira na lang dito is yung mga onting gamit namin. And yun, pa-check out na kami. So far, maganda yung stay namin dito. Nag-enjoy kami. As usual, maganda kasi talaga dito sa Azure. Yung stay namin dito, masarap patulog dito sa kama. Yung aircon malamig. Kahit tirik yung araw dito pag morning. Complete yung gamit, makakapagluto ka. Yes, may oil pa nga na natira dito eh. Pwede mo siguro gamitin yun. Tapos meron din silang pinoprovide na ice cubes, yung lalagyanan, which is hindi lahat nagpo-provide sa mga nai-stayan namin through Airbnb. And dito pala kayo pwede mag-book. So, meron sila sa Airbnb, meron sila sa bookings.com. So, lalagay ko na lang yung link on the description box. I'm gonna end this vlog. I hope you like it. And I hope sa next day nyo is, ito yung maging reference nyo. And if makakapag-stay kayo dito sa Harmony Staycation, feel free to tag us and to tag them on their socials. Thank you so much, guys! Thank you, Harmony. Thank you so much, Harmony!